Sa kalagayan ng sanlibutan, maitatanong mo, may lunas pa ba sa mas lumalala at kalunos-lunos na mga pandemya? Nasaan ang Diyos sa mga panahon ng ganitong kabagabagan? Ano ang kawakasang naghihintay sa sanlibutan, lalo na sa iyong buhay? Paano mo lalapitan ang doktor na may mabisang lunas sa mga salot at mga nakamamatay na karamdaman? Pakinggan ang mga hindi mapabulaanang kasagutan sa pinagmulan at kawakasan ng mga mapamuksang pandemya sa sanlibutan, kasama si Pastor Levy Barizo Perdon, Family at Communication Director ng Southern Luzon Mission. Isa muling magandang pinagpalang araw ng ating Panginoon. Kumusta po kayo? Salamat sa Panginoon sapagkat tayo muling magkakasama-sama sa pag-aaral na naman para natin malampasan ang pandemya na lumalaganap sa buong sanglibutan. At ngayon, ang ating pong pag-aaralan, kagaya po ng aking ipinangako kagabi, ay ang COVID-19, gaano ba ito ka mapaminsala? So yan po ang ating pag-aaralan at inyo pong subaybayang mabuti, anyayahan po ninyo ang inyong mga kaibigan at napakahalaga po nitong ating pag-aaral na ito. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po yumuko ng ating mga ulo sa isang pananalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po muling lumalapit sa iyo. Nakikiusap na kami po nawa ay iyong pangunahan. Patnubayan, linisin ang aming puso't isipan at ang iyong banal na espiritu ang siyang magkaloob sa amin ng karunungan at kaalaman na nagmubuhat diyan sa iyo sa kaitasan upang patuloy po, Ama, na kami makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Maunawaan po namin ang aming pag-aaralan at magkaroon kami ng kapanatagan sa aming buhay. Pagpalain mo po ang aming mga sumusubaybay sa palatuntunang ito. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, ating pag-aaralan ngayon ang COVID-19, gaano ka mapaminsala. Kapag ka ating pong tiningnan sa mga ulat ng mga nagsisiyasat nito, ang wika po ni Ali Hogan na isinulat niya ito noong June 17 ay ganito po ang kanyang patutuo. A new study published in Nature Medicine looked at transmission models to estimate disease susceptibility and gain a deeper understanding of how AIDS relates to coronavirus cases. Researchers found that clinical symptoms manifest in 21% of infections in 10 to 19-year-olds, rising to 69% of infections in people aged over 70 years. That means that 79% of middle schoolers and teenagers do not show symptoms if they contracted the virus. Mga minamahal, 79% ng mga kabataan, yung nag-iedad mula 10 hanggang 19, hindi nila nararamdaman na sila pala ay mayroon ng virus. Yan yung tinatawag na asymptomatic. Ibig sabihin, hindi ganon kamapaminsala pala itong COVID-19 kung ikaw ay may mabuting kalusugan. Isa pang ulat po, ang wika ay ganito. For another study published in Thorax, researchers look at the cases of 217 people who were on a cruise ship from Australia to Antarctica and were tested for the new coronavirus. While 59% of those people tested positive for the virus, only 19% of them showed symptoms of COVID-19. According to the study, that means 81% of the people who tested positive for the coronavirus were asymptomatic. Yan po ang sabi sa BBC News. So, napakalaga. Sabi, 81% wala silang nararamdaman kahit na sila ay mayroon ng coronavirus. Ibig sabihin, ang coronavirus mapanganib lamang kung ikaw ay mahina ang kalusugan. Subalit, bakit nangyayari yun? Bakit yung iba'y namamatay? Yung iba'y gumagaling? Yung iba, baliwala. Bakit po? Alam po ninyo, sa awit 139,
sa talatang 14, ganito po ang sinasabi. Nais ko pong basahin. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha, ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Mga minamahal, ang wika, ang pagkagawa ng Diyos sa ating katawan ay kamangha-mangha, kakilakilabot. At kapag tinignan po natin sa Henesis, sa unang aklat po, nung lalangin ang tao, ang wika ng Panginoon, nung lalangin niya ang tao, ay ganito. Henesis, unang kabanata, talatang 26 at 27, ang wika po ay ganito. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon, sa impapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos sila'y nilalang niya na lalaki at babae. So, ang wika po ng lalangin ng tao ayon sa larawan ng Diyos. Kaya nga't kamangha-mangha ang pagkagawa. At kapag tinignan po ninyo sa aklat ng mga awit, sa 8 kabanata, talatang 1 hanggang 5, ay ganito po ang ating mababasa. Kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga butuin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, at ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain? Gayon may ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos, at pinutungan mo siya ng kalwalhatian at karangalan. O mga minamahal, ang wika po ng likhay niya ang tao, nilikha niyang mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos. Yan ang hindi po natin nalalaman. Nung una ng lalangin ng Diyos ang tao, halos perpekto na, halos kapareho na ng Diyos. Kunting bagay na lamang maging kagaya ng Diyos. Kaya kapag pinag-aralan po natin mabuti ang ating katawan, makikita po natin ang kadakilaan, kagilagilalas na bagay na pagkagawa ng Diyos sa ating mga katawan. Nais ko pong ipakita sa inyo itong tinatawag na asexual reproduction o reproductive cloning. Dito po sa aking kanan ay inyo pong makikita sa bandang dulo, makikita po ninyo yung nasa itaas, yung female egg cell. Yung pong female egg cell. Yan po ay aalisin yung nucleus, yung pinaka-DNA niya, doon sa gitna, aalisin yan. Pagkatapos, kukuha muli ng isang selula, maaring sa isang lalaki, o kaya sa isang babae, maaring kunin sa buhok, maaring kunin sa balat, maaring kunin sa buto, maaring kunin kahit sa bahagi ng katawan. Pagkatapos, ay kagaya ng inyong nakikita sa larawan, ay aalisin yung pinaka-nucleus. Aalisin yun. Pagkatapos yun, ay ililipat doon sa egg cell na tinanggalan ng nucleus. Pagkatapos yan, ay pagsasamahin, kukuryentehin, yan ang tinatawag na clonal zygote. At pagdating ng araw, yan ay lalago, magdi-divide yung tinatawag ng clonal embryo. Pagkatapos makikita po ninyo, andito na isa ng clonal baby. At mangyayari po yan, magagawa yan kahit saan bahagi ng katawan kumuha, basta mayroon ka lang ng egg cell ng babae. Kukunin nyo na, alisin yung nucleus, pagkatapos pagsasamahin yung nucleus nung isang kinuha sa ibang nilalang,
ilalagay doon, kukuryentehin, pagkatapos pag ito ay nabuhay na, ilalagay sa sinapupunan kahit ng isang babaeng matanda na, magagawa pa rin po yan. Yun ang parang magiging pinaka-ina. Subalit hindi siya ang tunay na ina sapagkat wala man lang na kahit ano na makukuha sa kanya. Kaya kapag ginawa yan, maaari tayong makalikha ng napakaraming ikaw o napakaraming ako. Ha? Sapagkat ganun kamangha-mangha ang pagkagawa ng Diyos sa katawan ng tao. Tunay na kamangha-mangha. Kaya kung tutusin, tayo ay may kakayaang hindi mamatay. Kung hindi lang ang tao nagkasala, kung hindi lang siya napasok ng virus of sin. Tingnan po natin sa Henesis, sa 13 kabanata, talatang 22 at 23, ganito po ang sinasabi. Nais ko po basahin muli. Sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at ngayon baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya't pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halaman ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. O mga minamahal, ang wika, ang tao'y mabubuhay magpakailanman kung ang kanyang kinain ay yung bunga ng punong kahoy ng buhay. Kaya napakahalagang unawain natin ng ating katawan ginawa ng Diyos originally nang talagang hindi maaring mamatay, hindi maaring mapasok ng virus. Kaya lang, ito'y nawala nang masira ang ating relasyon sa ating Panginoon. Ngayon, ano ang nangyayari kapag ang tao ay namatay? Ang sabi po sa Ecclesiastes, nais ko pong tingnan dito, sa siyam na kabanata, talatang 5 at talatang 6, ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot, ang pagkainggit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi na magpakailanman sa anumang bagay na nagagawa sa ilalim ng araw. So kapag ang tao ay namatay, wala nang anumang nalalaman pa. Siya, ang kanyang alaala ay nawawala na. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Subalit, alam po ba ninyo, kahit na magkagayon, ang sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonika, yung kanyang unang sulat po sa mga taga-Tesalonika, ganito po ang wika ni San Pablo sa kabanatang 4, talatang 15 hanggang 18. Ganito po, nais kong basahin. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw at may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. O mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi sa banal na kasulatan
na kahit na ang tao ay mamatay na, kahit ilang libong taon pa na siya'y namatay na, mabubuhay pa siyang maguli pagdating ng Panginoon, pagkatapos na magkaroon ng isang malakas na sigaw at tinig ng arkanghel ng Diyos. Mabubuhay na maguli ang mga patay na nakay Kristo. Pansamantala, ngayon wala silang kaalam-alam. Ang kanilang isipan ay pumanaw na. Subalit ganumang katagal, maaari pang mabuhayan sapagkat ang wika, ang ating katawan ay ginawang mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, tunay na kamangha-mangha ang pagkagawa ng Diyos sa atin. Oo, anong pagkainam ng pagkagawa ng Diyos na kahit mamatay ay mabubuhay pang maguli. Oo, anong laking karunungan ng Diyos na gumawa ng ganitong uri ng ating katawan. Oo, ano kadakilang kapangyarihan ng Diyos na kahit ilang libong taon nang namatay ay kaya pa niyang buhayin. Oo, di ba mga minamahal, marapat siyang ating pagkatiwalaan? Hindi po ba marapat lang na siya ay ating sundin? Di ba marapat lang na siya'y ating tanggapin bilang ating Panginoon at sundin natin ang kanyang mga kalooban? Papaano natin ito gagawin? Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo na nagnanais na tayo ay bigyan ng walang hanggang buhay na ito, ang sabi niya rito sa Marcos 16:15 at 16 ay ganito. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. O mga minamahal, ang sinasabi po rito, kung tayo ay mananampalataya, kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon, bagamat tayo'y mamatay, gayon may mabubuhay tayong maguli. O kung tayo lang ay nagtitiwala sa ating Panginoon, wala tayong dapat nakatakutan, maging COVID-19 o alin paman na pandemic na dumaraan sa sanglibutan, wala tayong dapat na ikatakot kung kasama natin ang Panginoon. Sapagkat ang wika niya, ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya mga minamahal, kinakailangan tayo ay sumampalataya sa Kanya. Ang sabi pa niya dito sa sulat ni San Juan, sa Kabanatang 14, talatang 23 at 24, ay ganito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus sa Kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay Kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa Kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. O mga minamahal, napakaliwanag ng sinasabi ng ating Panginoon na kung siya'y ating iniibig, at susundin natin siya at hindi si Satanas, ang wika niya, kami lalapit sa Kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. O mga minamahal, kung kasama mo ang Diyos, walang anumang virus na maaaring lumapit sa iyo. Ang sabi pa ng ating Panginoon dito sa Juan, Kabanatang 11, at talatang 25 at 26 ay ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Napakaliwanag po ng sinasabi ng ating Panginoon nang sino mang sumasampalataya sa Kanya, bagamat mamatay, gayon may mabubuhay siyang maguli. Sapagkat bawat
nabubuhay, na sumasampalataya sa Kanya, ay hindi mamamatay magpakailanman. Ibig sabihin ng ating Panginoon, hindi niya mararanasan yung kamatayang wala ng pagkabuhay na mag-uli. Yan ang tinitiyak ng ating Panginoon. At ang sabi pa, dito pa rin sa aklat ni San Juan, sa Kabanatang 1, talatang 12 at 13, ay ganito po ang sinasabi. Nais ko pong muling basahin. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na hindi ipinanganak sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. O mga minamahal, tayo ay ipinapanganak na muli at ipinapanganak ng Diyos kapag tayo ay sumampalataya at tinanggap natin ang ating Panginoon. Ibig mo bang magkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos? Ibig mo ba ng buhay na hindi na mamamatay magpakailanman? Mga minamahal, nasa inyo po ang pagpili. Nasa inyo ang kapasyahan. Subalit kung hindi natin siya tatanggapin, ano ang mangyayari? Tingnan po natin ang sinasabi ng ating Panginoon sa Apokalipsis, sa Kabanatang 20, talatang 13 hanggang 15, ganito po ang sinasabi. Nais ko pong basahin sa atin ang mga sinasabing ito. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Mga minamahal, yung mga hindi tumanggap sa ating Panginoon at hindi natala yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay, ang wika po rito, bagamat sila'y namatay na, muling bubuhayin at pagkatapos ay itatapon doon sa lawa ng apoy. Ito ang kamatayang magpasa walang hanggan. Hindi na maaring mabuhay pang mag-uli. Mga minamahal, ang COVID-19 hindi dapat labis-labis nating kinatatakutan. Ang COVID of sin, yan ang dapat nating pagkalayo-layuan. At napag-aralan na po natin ang kinakailangan natin, paggabay tayo sa banal na Espiritu sa pamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Tanggapin natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas at pahugas tayo sa Kanyang dugo sa pamamagitan ng pagpapabautismo. At tanggapin natin ang Ama sa pamamagitan ng paglayo sa kasalanan, at tayo ay susunod sa lahat ng Kanyang mga kautusan. Alam po ninyo, si Santiago ay mayroon pong sinabi sa Santiago, 4 na kabanata, talatang 7. Ganito po ang kanyang sinabi. Nais ko pong basahin sa inyo. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at siya ay lalayo sa inyo. Mga minamahal, napakaliwanag kapag ika'y nagpasakop sa Diyos, labanan mo ang diablo, at siya ay lalayo sa iyo. Hindi ka makukovid ng COVID of sin na magdadala sa walang hanggang kamatayan. Ang kailangan po natin ay pasakop ng lubusan sa ating Panginoon, at ang Panginoon nagmamahal ng gayon na lamang, walang ibang iniisip kundi ang iyong kaligtasan, ang ating kaligtasan, ang kaligtasan nating lahat. Subalit ang pagpapasya ang magdidetermina kung saan ka patutungo.
kung sa buhay na walang hanggan o sa kamatayang walang hanggan. Nais mo bang tanggapin ang Panginoon? Siya ay naghihintay sa iyo, kaibigan ko. Huwag ka na pong mag-alinlangan. At kung kayo po ay nagpapasya na tanggapin ang ating Panginoon, maaari po kayong mag-comment sa chat box para amin pong malaman at nais po namin kayong paglingkuran. At kung kayo po ay may katanungan, maaari rin po kayong sumulat dyan sa ating chat box para naman maalaman po namin kung ano ang nasa loob ng inyong puso at kung ano ang inyong katanungan. At ang ating mga kapatid, paglilingkuran kayo upang maging lubusan ng ating pag-aaral at pagkaunawa sa panukala ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Bukas ng gabi, pag-aaralan po natin ang labanan sa pandemya. Mayroong malaking labanan sa pandemya na dapat nating malaman. Tayo muna po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, pinupuri at dinadakila ka sapagkat ikaw ay handang kami ay iligtas. Sapagkat ikaw ay handang tumahang kasama namin, matutunan lamang naming magtiwala at tanggapin ka at ang aming Panginoon, sundin ang iyong lahat ng kalooban, sundin ang sinasabi ng banal na Espiritu sa pamagitan po ng iyong banal na salita. O Amang Banal, iyo pong patuloy na pagpalain at gabayan ng aming mga kaibigang ito. Pagpalain mo po na silang kalusugan at katalinuhan na nagbubuhat sa iyo sa kaitasan ng kalangitan, at ang kanilang buong pamilya magkaroon nawa ng mabuting kalusugan at katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, bukas ng gabi, pag-aaralan natin ang labanan sa pandemya. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.